grabe. Andito si tatay. Andito si Bo. Puntahan natin yung mga tulunggok na mga sinasabi nilang mga ano. Tatay Digong. Ayan. Mabuhay si Uy, Kuya Aaron. Duterte pa rin kami. Yes, thank you, Nay. Puntahan natin mga ma'am sir. Yung putangin ng mga hayop na mga pulangon na to. Yes po, dumaan na ako din. Grabe. Mga special child kayo. Special child. Special child ang kaliwa. Yan, yun ha. Sabi yun, solid yun. Ramdam ko nandun siya sa tabi ko lang. Ganun talaga kamahal ko si tatay. Kung hindi yan, walang kaparisyan. Dahil lahat ng ginawa niya, naramdaman ko. Naramdaman namin niya kung ano yung pagbabago ng Pilipinas. Sobra nakaka-amaze. Grabe talaga yung pagmamahal na ng ano natin. Hindi na ako nag-live. Wala na ako. Pinantayan ko na Talagang napahiyak sa atin, Jay, mga ma'am sir, kasi putik na yun. Ganyan ang suporta ng DD supporters. Talagang mapapaluwa ka, makita mo lang si Tatay Digong. Nahirapan ako. Sumunod, okay lang. Makikita niyo sa upload ko. May upload ako ng mga 5 minutes. Tingnan niyo. Kahit Doon na, ako sa likod ng kotse niya. kahit nahirapan na tumakbo si ate. Sobrang saya ko. Sobrang. Forever talaga Duterte ko. Since dati yan. Lahat ng ano ni Pangulong Duterte. Talk to the people. Wala akong pinarik. Wala akong pinalalampas dyan. Wala. Lahat ng meeting niya gabinete, nanonood ako. Kaya saludo ako sa mga gabinete ni Tatay Digong. Lalo na yung ano, sa economic manager na si Chua. Grabe humawak ng pera yun. Sobrang pinayaman niya ang Pilipinas. Sobra. Walang kapantay talaga si Tatay Digong. Wala. Wala nang ibang pangulo. Maliban na lang kung si Sara, si Mateo, si Pulong. Yeah, mga Duterte henerasyon, pero no other na, wala na. Para sa akin na. Sobrang alam niyo naman pag si Tatay Digong, mas anin ko pa si Sara, si Baste, si Pulong, kasi mga bata yan. Kaya nilang lumaban ng parehas. Si Tatay Digong, 79 years old. Tatay ko na yan. Kung pwede nga lang ako mag-aalaga sa kanya as anak niya. Ganyan ko iaalay yung buhay. Kasi talagang sobrang respeto ko. Sobrang. Naiyak talaga ako. Walang awa ba? Diba? Dapat nagpapahinga na yung matanda ngayon eh. Isipin mo, sasabihin ng mga walag nyo yan. Nakakalalaki. Ano to, laro? Tapos umating si Tatay Digong. Linggo pa lang nandito na siya. Anong ginawa nyo kahapon? Pinuspon nyo, kinancel nyo. Kinancel nyo through mouth. Walang notice, walang letter. Anong klase kayo? Tapos in the middle of 11:20, between 11:20, 11:30 ng gabi, magbibigay ka ng notice na itutuloy nyo. Hindi nyo ba pinaabot ng November 13? Alam namin yan kung anong oras kayo anong oras kayo nagbigay ng notice. Sinungaling. Subukan lang nila talaga galawin si Pangulong. Ako mismo dito, hindi ako aalis. Dahil ganun ko kamahal si Pangulong Duterte. Dahil binago niya mga Pilipino. Hindi man ako nabago niya kasi alam ko na matino naman ako. Yung mga nakapaligid sa akin. Ay, yung mga kababayan ko, sobra. Talaga nakakaiyak. Walang kapantay si Tatay Digong, the best yun sa akin. Tara. Para lang manumbalik isang ako. Hindi. Doon kayo sa poon nyo. Wala akong pakialam. Ano po yung masasabi niyo po sa yung mga makakaliwa na pag sila pala pwede dyan sa harap? Ito na nga ito mga kapitan. Pag makakaliwa, pwede, ayan no, kitang-kita, baby nila, binapantayan pa. Pero kami,
kami na hindi to rally, tipon-tipon lang to. Hindi kami pinapayagan. Nasa ng hustisya doon. Ibig sabihin, itong bangag na gobyernong ito, pinapanigan nila ang makakalawang grupo. Isipin nyo ha, sa school ng anak ko, umatid. Pan-third time ko na pumunta sa school ng anak ko. Napansin ko lang kahapon, sabi nila, kantahin daw yung pambansang awit. Alam mo yung kinakanta? Ang bayan ko. Nagulat ako kasi 3 times ko na narinig sa school ng anak ko na hindi kinakantang bayang magilid. Instead na bayang magilid, ang kinakanta, ang bayan ko. Pero ang beat pang bayang magilid. O diba? Ibig sabihin, yung mga magagaluwang grupo, napapasok na mga school campus. O, kayo mga gobyerno, kayo nasa gobyerno, kailan pa kayo gigising? Kailan pa kayo gigising? Pag yung mga anak nyo, nabiktima na, sa akin walang problema, hands-on ako sa anak ko, dahil isa na lang ang inaalagaan ko. Isa na lang. Paano kung maraming anak? Paano mababantayan yan? Dapat kayo nasa gobyerno, iniluklok kayo namin, pera namin ang pinasasahod sa inyo, dapat ginagawa nyo yung trabaho nyo. Hindi yung naglilingkod kayo sa ilan. At ang pinaglilingkod nyo, yung mga oligarko. Ano ba yung mga oligarko? Mga negosyanteng mayaman. Dapat hindi kayo dyan. Dapat kayo dito sa mga nasa baba, nasa ground, sa baba kayo. Inaalam nyo kalagayan namin. Tama. Kaya kayo mga butante dito sa Pilipinas, tandaan nyo, lahat ng line-up ni Bangag, huwag nyo iboboto. Itong mga nasa tuwad ko, huwag nyo din iboboto ha. Ako na mismo magkakampaign, wala akong pakialam sa kanila. Kahit yung mga trolls na yan, yung mga loyalistang yan manulong sa po nila, wala akong pakialam. Hindi ko sila babaguhin dahil sa akin babaguhin. Hindi, bayaan mo manulong. Dahil ang tao, pag gusto talaga mga Duterte, hindi mo kailangan pagbaguhin yan. Nasa puso yan. Nasa puso. Kaya subukan lang nila may gawang itatay dito. Magwawala talaga ako dito. Sinabi ko na yung kagabi, ilang beses ko na yung sinasabi. Huwag nilang gagalawin ako mismo, di bali ako makulong. At least, napatunayan ko at nagawa ko ang nararapat sa taong bayan. Hindi yung bibetan yung prinsipyo nyo sa konting halaga. Pero anong gagawin sa inyo? Sasakmanin din kayo. Tama. Hindi naman kayo tutulungan ng mga yan eh. Nilulugmok pa kayo. Dahil nakuha na ang gusto sa inyo, alam na babaliktad kayo, so ang gagawin sa inyo, lalo kayo lulugmok. Ganun yun. Kaya sobra. Tatay Gip, sinundan ko. Hirap na hirap ako, hindi ko alam ito kasambag to ha. Takbo akong ganun. Kaya may upload ako, mga 5 minutes, talaga sinusundan ko. Hindi talaga ako makapag-live. Yun ang hindi ko alam. Wala akong live, isa lang. Ginugurgur signal eh. Wala akong live. Tiniis ko yan, video na. Basta makapag-upload tayo ng Tatay Digong sobra. Alam mo yun yung hindi ko alam yung puso ko. Alam mo yung tibo ko. Ganun talaga, gumanon. Kaya tapos, pakinggan niyo yung upload ko, umiiyak ako doon habang tumatakbo. Sobrang... Pakinggan, i-upload ko yan agad. Siguro mga 5 minutes yun. Habang dala ko doon, tripod ko, ang hirap ko, bukas ang ganyan ako. Umiiyak ako. Pakinggan nyo lahat ang sinasabi ko doon. Lahat ang sinasabi ko, nasa puso ko yan. Wala akong pakialam ko anong sasabihin sa akin mata. Basta ako, sumusuporta ako sa mga Duterte. Yan lang yun, wala nang iba. Tapos, at kayo mga trolls, wala akong pakialam kung kayo malugmok doon sa buon nyo. Hindi ko kayo babaguhin. Kung gusto nyo magbago sa sarili nyo, huwag nyo hintayin ng ibang tao magsabi, magbago na kayo, eto yung po nyo. Hindi. Kayo mismo. Grabe. Alam mo yung video. Umiiyak ako doon habang tumatak. Grabe. No? Kita niyo po yan. Bangag yan si Trot ay. For truth. Bangag yan. Daming trolls dito, Teo. No? Thank you, Ma'am Corazon. Wala akong pakialam sa Zero, iba. thank you. Alam niyo mga trolls kayo na bangag, na loyalista. Hindi ko kayo babaguhin. Itagahan niyo sa bata. Bahala kayo magbago kayo. Hindi ko naman pamilya mapapariwala eh. Dahil ang pamilya ko inaayos ko. Tama. Wala akong pakialam sa inyo kung maging bulag kayo, bingi at pipi. Akala niyo babaguhin ko sa pamilya. Hindi. Sa tingin mo mati kaya contempt ng mga buwayak sa loob si Tatay Digong ngayon? Ay, hindi yan kaya. At saka hindi. Ang lahat ng gagawin, lahat ng sasabihin ni Tatay Digong, naaayon sa batas yan. Naaayon sa batas yan.
Dadaanin natin dito sa batas, kaya sunog ang mga yan. Dahil lahat ng sinasabi ni Pangulong Duterte, single word yan. Basta importante na andito yan. Alam niyo kung bakit? Lagi sinasabi ni Tatay Digong, ayoko sa kanya, weak leader. Basta ako, sinabi ko sa inyo. Lagi kong tinatandaan yan. Ibig sabihin ni Tatay Digong, ako'y nagpapaalala sa inyo. Itong taong ito, mahina weak leader. Bahala kayo kung iboboto nyo. Ganun yun. Yun ang ibig sabihin. Hindi ako nagpabudol. Inisip ko yung sinabi lagi ni Tatay Digong. At every single word ni Tatay Digong na importante yan. Nakatatak na sa akin. Lahat ng sasabihin nyo, lahat ng gagawin nyo naayon sa batas. Hindi ko siya binoto. Ang binoto ko si Isko at ang vice president ko si Bibi. Yan ang totoo. Hindi ako nabudol. Dahil sinusunod ko talaga si Tatay Digong. Kahit nga nung pandemic, pag sinabi ni Tatay Digong, wag lumabas, hindi ako nalabas. Hindi talaga, bahala ang kasama ko sa bahay lumabas. Ako hindi. Kasi bawal eh. Diba pag bawal, hindi pwede. Eh ba't mo susuwagin? Ganun ko ka-respeto si Tatay Digong. Kaya nga sabi ko sa iyo, walang pwedeng umano kita. Walang kapantay dito sa puso ko. Sobra. Kahit nga pagtanda ni Tatay Digong, kung wala mag-aalaga, ako na lang. Dahil single mom naman ako, wala akong boyfriend, wala akong asawa. Pwede akong mag-alaga kay Tatay Digong. Yan, i-represent ko ang sarili ko bilang anak. O bilang apo. Basta lang paglingkuran ko si Tatay Digong kasi sobra. Alam niyo yung ginawa niya sa bayang Pilipinas? Sobrang dami. Malulula nga kayo eh. Yan, alam na mga trolls yan kung ano nagawa ni Tatay Digong. Nagbubulag-bulagan sila. Dahil nasilaw nga sila sa pera. Sa kaunting pera, binenti nila ang prinsipyo ng dangal. Hindi yan pwede sa akin yung ganyan. Wala akong pakialam sa inyo, trolls. Pumasok kayo sa mga live ng mga Dutertes, wala akong pakialam. Hindi ko kayo babaguhin. Wala. Hindi ako tanga para sabihin sa'yo magbago ka na. Mag-pause. Re-rebat ko kayo na i-re-rebat. Para makurtong isip nyo.